Welcome back to my channel. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa susunod na video. Ang ating pangunahing karakter ngayon ay pinangalanang Kaneki, isang normal na estudyante sa high school. Umiinom siya ng kape kasama ang matalik niyang kaibigan na si Haide. Biglang may sumulpot na magandang babae at ngumiti sa kanya na nakatawag ng atensyon ng binata, dahil nalaman niyang mahilig din pala itong magbasa ng mga libro tulad niya. Mabilis na naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Isang araw, dahil sa kanyang kawalang muwang, inuwi siya ni Kaneki sa pag-aakalang ito ang maswerteng araw niya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kinagat niya ang kanyang balikat. Doon lang napagtanto ni Kaneki na isa pala talagang ghoul si Risi. Habang nag-e-enjoy siya, malapit nang magpista sa kanyang biktima, paulit-ulit niyang nilalaro si Kaneki. Sa kabutihang palad, ang ilang mga bakal na bar ay hindi sinasadyang nahulog at nailigtas si Kaneki. Paggising niya, napansin niya kung gaano kawalang lasa ang pagkain sa ospital. Sinabi sa kanya ng siruhano na okay siya, kaya pinalabas siya sa ospital. Sa sandaling ito, nagkataon na nalaman ni Kaneki mula sa TV na ang mga ghouls ay hindi makakain ng pagkain ng tao, na ikinasindak niya. Sinubukan niya agad kumain ng hamburger, pero laking gulat niya, agad siyang sumuka. Kahit ilang beses niyang subukan, parang tae pa rin ang lasa. Sa sandaling ito, nalaman ni Kaneki ang kanyang pagbabago. Paglabas niya, nagsimula siyang magutom, gusto niyang kainin ang mga nasa paligid niya. Bilang tugon, pinigilan ni Kaneki ang sarili at nagmamadaling umuwi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang kanyang kaliwang mata ay sumailalim sa isang pagbabago. Noon niya naalala, ang doktor pala mismo ang nag-transplant ng organs ni Risi sa kanya kaya naging ghoul ito. Nang maglaro ng kalokohan si Kaneki at magtangkang saksakin ang sarili ng kutsilyo, sa hindi inaasahan, pati ang kutsilyo ay nabasag, na nag-iwan sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Sa puntong ito, unti-unting nawawalan ng kontrol si Kaneki. Hinahabol ang bango ng laman sa isang eskinita, nakita niya ang isa pang ghoul na nagpipiesta sa isang tao dito. Biglang lumitaw ang isang binata, tinapos ang kanyang tungkulin, at agad siyang sinunggaban ng taong iyon. Ito ang aking teritoryo. Habang nagpaplanong patayin si Kaneki, biglang may nagpakitang babae. Agad na sumugod sa pag-atake sa kanya kaya natakot ang lalaki at tumakbo palayo. Dahil nakita niyang gutom na gutom si Kaneki, pero pinilit niyang pigilan ang sarili. Gusto kong maging tao, na ginagawang hindi komportable ang batang babae na itinulak ang isang piraso ng karne sa kanyang bibig. Pagkakain sa kanya, hinampas pa rin siya nito. Biglang lumitaw ang isang mabait na lalaki, ginagabayan si Kaneki sa kanyang coffee shop. Nang mapagtantong maaari siyang uminom ng kape, naging napakasaya ni Kaneki. Kaya binigyan niya ng pagkain si Kaneki at sinabing pumunta siya rito kung kailangan niya ng tulong. Pagkaalis ni Kaneki, pagkatapos ay ipinaalam niya kay Toka ang tungkol dito sa isang nakaraang aksidente na kinasasangkutan ni Kaneki, dahil namatay si Risi, kaya inilipat ng doktor ang kanyang mga organo kay Kaneki, hindi sinasadyang ginawa siyang ghoul, na naging sanhi ng kanyang pagtataka. Pag-uwi, si Kaneki ay pinahirapan ng kanyang sariling gutom. Si Risi ay lumitaw sa kanyang isipan, na nagsasabi sa kanya na kumain ng laman kapag gutom, ngunit siya ay nanatiling determinado, na nilalabanan ang kanyang matinding pananabik. Kinaumagahan, nakita ni Haide si Kaneki na bumalik sa paaralan, na nagpasaya sa kanya. Habang pinangungunahan si Kaneki upang makilala ang isang bagong kakilala, hindi nagtagal ay pareho nilang natuklasan na ang lalaking ito ang ghoul kagabi. Gayunpaman, sinubukan nilang dalawa na kumilos ng normal. Sa puntong ito, dahil kailangan ni Haide na umuwi para sa mga dokumento, sa pag-aalala na baka kainin niya ang kanyang malapit na kaibigan, pinilit ni Kaneki na samahan siya. Nang makarating sila sa isang eskinita ay agad niya silang sinugod pareho. Ito ay nagsiwalat ng kanyang tunay na kalikasan bilang isang ghoul na kumakain ng laman. Nang makita siyang patuloy na binubugbog si Haide, ikinagalit nito si Kaneki, ngunit siya ay mahina pa rin. Nang makita niyang papatayin niya ang kanyang kaibigan, nagalit si Kaneki. Agad na umusbong ang kanyang mga buntot, patuloy na hinahampas siya, na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Akala niya okay na ang lahat, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Risi, na binibighani si Kaneki na kainin si Haide. Nang malapit na siyang mawalan ng kontrol, muling nagpakita si Toka, at nawalan ng malay si Kaneki. Nang magising siya, napagtanto niyang nasa coffee shop siya. Nang makitang ligtas si Haide, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Kaneki. Napag-alaman na kumokontrol sa kanya ang pagkagutom, humingi ng tulong si Kaneki sa lalaki. Kaya pinayuhan niya si Kaneki na magtrabaho sa Anteco Coffee na ito para matutunan ang mga paraan ng pamumuhay ng mga ghoul.
Habang tinuturuan si Kaneki kung paano magtimpla ng kape, ipinaalam niya sa kanya na dito madalas nagtitipon ang mga ghoul mula sa ika-20 ward, upang malaman kung paano makihalubilo sa mga tao. Dumating din si Hayday para bisitahin si Kaneki. Pagkaalis niya ay may dumating na 2 mag-ina. Lumapit sila para hanapin ang manager. Sa puntong ito, binalaan siya ni Toka na maging maingat sa mga may dalang malita, na naging dahilan ng pagka-curious ni Kaneki. Pagsapit ng gabi, inatasan siya ng isang gawain na kumuha ng pagkain kasama ang taong ito. Iyomo ang pangalan niya. Naisip ni Kaneki na kailangan niyang manghuli ng mga tao. Ngunit nalaman niya sa pagdating niya dito ay nangongolekta lang sila ng mga bangkay ng mga nagpakamatay. Sa kabilang panig, may 2 investigador na inatas ang manghuli ng mga individual na klase ng S-Ghouls sa Area 20. Kinaumagahan, hiniling ng manager si Toka na samahan si Kaneki para magpagawa ng maskara, na naging dahilan upang hindi siya komportable, ngunit pumayag pa rin siya. Kaya nagpunta silang 2 para makilala ang sira-sirang lalaki na ito. Bigla niyang tinanong siya, "Ano ang tingin mo kay Toka?" Siya ay isang mabangis na babae, ngunit sinabi niya na si Toka ay isang napakabait at masipag na babae. Kaya nang umalis sila, si Kaneki ay naguguluhan pa rin, iniisip kung para saan ang maskara. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Toka na ang maskara ay para makaiwas sa mga investigador, na hindi hayaang makita nila ang kanyang mukha. Sa pagbabalik sa coffee shop, nang susubukan ni Kaneki na kausapin ang babaeng ito, agad siyang nakaramdam ng matinding takot nang makita niyang kumakain ito. Ngunit mabilis siyang nakabawi at nakipag-usap kay Hinami. Dahil alam niyang mahilig din magbasa ang babae, tinuruan siya ni Kaneki kung paano magbasa at magsulat, na labis na ikinatuwa ni Hinami. Kinaumagahan ay mas naging malapit sila. Biglang sumulpot ang isang binata na nakasuot ng magarbong kasuotan. Ang kanyang pangalan ay Tsukiyama. Nang lapitan ng binata si Kaneki ay agad itong hindi komportable. Kaya't siya ay pinalayas ni Toka at sinimulan niya ang pagnanais na kainin si Kaneki. Sa puntong ito, humanap siya ng mga paraan para lapitan siya. Napagtanto din ni Kaneki na siya ay binansagan na gourmet, isang kilalang-kilala o sira-sira na figura. Ngunit nang malaman na gusto niya rin ang mga libro, sinimulan ni Kaneki na lansagin ang kanyang mga hadlang sa pagtatanggol at pumayag na dumalo sa isa sa kanyang mga party. Pagsapit ng gabi, sinanay ni Yomo si Kaneki na ipagtanggol ang kanyang sarili, at inilabas pa siya para magsaya kasama ang babaeng ito, na naging sanhi ng labis na pagtataka ng babae nang mapagtanto na siya ay isang one-eyed ghoul. At sinabi nila sa kanya na ang mga tao at mga ghoul ay maaaring magmahalan, ngunit kung sila ay magkakaroon ng anak ay mamamatay ito. Iilan lamang ang makakaligtas. Kaya ang pagkakaroon ng isang mata na ghoul ay magiging mas malakas kaysa sa isang purebred na ghoul. At ipinaalam nila sa kanya na hindi aksidente ang pagkamatay ni Risi noong araw na iyon. Dahil dito nagsimulang mag-isip si Kaneki. Kinaumagahan, nang tanungin niya si Tsukiyama tungkol sa mga gawain ni Risi, nawalan siya ng kontrol, dahilan para aksidenteng dumugo ang kamay ni Kaneki. Nang palihim siyang kumuha ng panyo na may bahid ng dugo mula kay Kaneki, ang sira-sirang batang ito ay agad nananabik habang inaamoy ang dugo. Pagsapit ng gabi, habang naghahanda siyang dumalo sa party, naramdaman ni Kaneki na may mali. Bigla siyang dinala sa isang palabas. Noon na pagtanto ni Kaneki, nalinlang siya sa gourmet feast na ito, at sabik silang lamunin siya dahil isa siyang one-eyed ghoul. Biglang may sumulpot na chubby guy at inatake siya. Napagtatanto na mamamatay siya kung magpapatuloy siya sa ganito, nagsimulang lumaban si Kaneki, na iniiwasan ang kanyang mga pag-atake habang siya ay mabagal, ngunit kalaunan ay nahulog siya at nasalo niya. Ang mga ghoul na naroroon ay nasa sabik, akala na si Kaneki ay mapipiga sa kanya hanggang sa mamatay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumailalim siya sa isang pagbabago, na natalo ang matabang lalaki na ikinagulat ng lahat na naroroon, dahil si Kaneki ay isang tunay na one-eyed ghoul. Biglang nagbago ulit si Tsukiyama at pinatay ang matabang lalaki. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Kaneki, sinabing biro lang ang lahat. Kinabukasan, habang nasa kape, nang mabalitaan na may sakit si Toka dahil kumain siya ng hindi tama kasama ang kanyang malapit na kaibigan noong nakaraang araw, binisita siya nito. Biglang dumating din ang malapit na kaibigan ni Toka. Nang makita niya si Kaneki, nagulat siya, sa pag-aakalang nakahanap na ng manliligaw ang kanyang kaibigan. Kaya nag-abot siya ng pagkain at umalis. Nang makita si Toka na sinusubukang kainin ang pagkain niluto ng kanyang kaibigan, napagtanto ni Kaneki na sila ay napakalapit. Nang umalis, nakita niya si Nishio na inaatake, kaya pumasok si Kaneki para pigilan ang mga iyon, na binigyan ng matitigas na suntok ang mga iyon. Kaya, dinala ni Kaneki si Nishio pauwi.
Noon lang niya nalaman na nakatira si Nishio sa kanyang kasintahan. Pero sa hindi inaasahan, tao pala ang kasintahan niya. Sa puntong ito, tinanong ni Kimi si Kaneki na tulungan siyang kontrolin ang pananabik ni Nishio. Nakita kung gaano niya ito kamahal, kaya pumayag siya. Pag-alis, biglang, kinidnap si Kimi. Nakatanggap sina Kaneki at Nishio ng liham mula sa sirang ulo na iyon. Agad namang hinanap siya ng dalawa. Natuwa siya nang makita si Kaneki, kaya sumugod siya sa kanya at pinaalis si Nishio, pagkatapos hinampas din niya si Kaneki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Toka. Sinipa niya ito sa mga mata, ngunit mabilis itong nakabawi. Kaya't magkasamang nilabanan siya ni Toka at Kaneki. Sa hindi inaasahan, pareho silang nabugbog ng husto at pagkatapos ay inatake niya si Kaneki. Habang nilalasap niya ang kaunting dugo ni Kaneki, nakaramdam si Tsukiyama ng labis na kasiyahan. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Toka, hindi siya tugma para sa kanya. Kaya naman may naisip itong lokong ito, na lamunin si Kaneki habang kakainin niya si Kimi. Samantala, inaalala ni Nishio ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, nakatira siya sa kanyang kapatid na babae. Ngunit ang kanyang kapatid na babae ay pinatay ng kanyang kasintahang tao. Matapos ipaghiganti ang kanyang kapatid, nakilala niya si Kimi. Palaging tinitingnan siya bilang isang mapagkukunan ng pagkain. Ngunit nang siya ay nasugatan ni Kaneki, nagsimula siyang mawalan ng kontrol. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kimi na siya ay isang ghoul, na iniisip na siya ay ipagkanulo tulad ng kanyang kapatid. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pinayagan siya ni Kimi na kagatin siya ni Nishio. Dahil dito ay napagtanto ni Nishio na totoong mahal siya ni Kimi. Ngayon, si Nishio, nadala sa kabaliwan, ay inatake siya ngunit siya ay masyadong malakas at patuloy na ginagamit ang kanyang kagune upang pahirapan siya. Nakita si Nishio na sinusubukang iligtas si Kimi, kaya nagpa siya si Kaneki na hayaang kainin siya ni Toka, dahil iyon ang magpapalakas sa kanya. Nakikita ang kanyang biktima na kinakain ng iba, sa galit, inatake niya si Toka. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon sa sandaling ito, si Toka ay sumailalim sa isang pagbabago. Inilabas niya ang kanyang kagune at nag-counter-attack. Ngayon hindi na siya katapat ni Toka. Nang balak niyang lamunin si Kimi para lumakas ang kanyang lakas, kaya agad siyang pinigilan ni Nishio at natalo siya ni Toka. Biglang gusto ni Toka na patayin din si Kimi, dahil alam na niya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Pero nung sinabi ni Kimi na maganda siya, umalis na lang siya. Simula noon, nagsimulang magtrabaho si Nishio sa Coffee Anteco. Ikinagulat nito si Haidai. Si Toka naman ay nagmumuni-muni pa rin siya dahil bigla siyang nakatanggap ng mga papuri sa pagiging maganda. Sa sandaling ito, nakikipagtalo si Hinami sa kanyang ina. Lumalabas na gusto niyang laging nasa tabi ng kanyang ama, ngunit sa kasalukuyan ay nasangkot ang ama ni Hinami sa isang napakadelikadong individual. Ang pangalan niya ay Jason, isang delikadong S-class ghoul at ang dalawang investigador na ito ay hinahabol siya. Dahil baguhan pa lang si Emon kaya kulang pa sa kasanayan. Tanging itong baliw na ghoul investigator lang ang makakapantay sa kanya sa isang laban. Nang tumakas siya, lumipat sila sa pag-target sa ama ni Hinami. Sa puntong ito, ipinangako ng ina ni Hinami na isasama siya upang makita ang kanyang ama, na nagpasaya sa kanya. Nang maamoy niya ang amoy ng kanyang ama, agad na tumakbo si Hinami patungo dito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo niya ang mga investigador na sina Emon at Mado. Nakaramdam ng panganib, kaya sinabihan siya ng ina ni Hinami na bumalik kaagad sa Anteco. Bagamat nag-aatubili, kinailangan niyang tumakas para maghanap ng tutulong sa kanyang ina. Sa kasamaang palad, nakasalubong niya si Kaneki. Sa puntong ito, inilabas ni Investigator Mado ang kanyang sandata, dahilan para umiyak ang ina ni Hinami dahil iyon ang kagune ng kanyang asawa. Ngunit nang dumating si Kaneki, tinakpan lamang niya ang mata ni Hinami dahil wala silang magagawa. Nang malaman na namatay ang ina ni Hinami, nagalit si Toka at gustong magiganti kaagad. Ngunit pinigilan siya ng manager dahil makakaakit iyon ng maraming investigador sa kanilang lokasyon. Samantala, sinisisi ni Kaneki ang kanyang sarili dahil siya ay masyadong mahina. Sa panig ni Toka, nagpa siya siyang kumilos ng mag-isa. Tinambangan niya ang dalawang investigador. Nang mapatay niya ang isa sa kanila, agad na nagpakita si Emon, kaya natalo rin sila ni Toka. Biglang inatake ni Mado si Toka. Nang banggitin niya ang ina ni Hinami, nagalit si Toka. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa kanya, ngunit gaano man siya kahirap lumaban, hindi niya ito matamaan. Nang mapagtantong hindi maganda ang sitwasyon, nagawa ni Toka na makatakas sa tamang oras. Sa sandaling ito, natuklasan ni Kaneki na si Toka ay nasugatan, na nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala.
Kahit na may pakialam ito sa kanya, itinaboy siya nito. Kaya nangako si Kaneki na tutulungan si Toka na magiganti, ngunit hindi niya papatayin ang sinuman. Samantala, labis na nalungkot si Emon sa pagkamatay ng kanyang teammate, kaya sinubukan din niyang magsanay ng husto upang maiwasan ang pagkawala ng iba. Biglang nalaman ni Toka na nawala si Hinami, kaya naghanap sila ni Kaneki ng magkasama. Ngunit nang marinig nilang sumigaw si Hinami, agad na tumakbo si Toka. Lumitaw din si Emon na humahabol kay Toka, ngunit namagitan si Kaneki. Sa puntong ito, natagpuan ni Toka si Hinami, nakikita siyang nahihirapan, nakahawak sa kanyang lambak. Natuklasan ni Toka si Hinami na nakayakap sa braso ng kanyang ina, ngunit nagpakita rin si Mado, na ikinagalit ni Toka. Agad na inilabas ni Mado ang kanyang queen, inaatake si Toka, ngunit dahil sa kalamangan sa lupain, nakuha ni Toka ang mataas na kamay at lumaban sa kanya. Sa panig ni Kaneki, sinusubukan niyang pigilan si Emon, pagkatapos ay hinugot ni Emon ang kanyang queen, pinatumba si Kaneki. Sa puntong ito siya ay galit na galit, nagtatanong kung bakit umiiral ang mga ghoul, patuloy na pumapatay ng mga tao, kinukuha ang kanyang mga kasama. Samantala, tinanong ni Toka si Mado kung bakit niya pinatay ang ina ni Hinami. Anong pagkakamali ang nagawa niya? Ngunit bigla siyang gumanti kay Toka. Nabatid kaagad ni Hinami na kinuha niya ang kagunay ng kanyang ina, na ginawang queen, na ikinagalit ni Toka, inatake siya ng paulit-ulit. Labis na nalungkot si Hinami dahil wala na ang kanyang ama at ina. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kaneki na siya lamang ang nakatayo sa pagitan ng mga tao at mga ghoul. Ngunit sa kasalukuyan, wala siyang sapat na lakas para pigilan si Emon, kaya nakapagpasya siya. Sumugod siya para kagatin ang balikat ni Emon para lumaki ang sariling lakas. Kaya't lumitaw ang kanyang kagunay at sinira ni Kaneki ang sandata ni Emon. Ngunit biglang sinabi ni Kaneki kay Emon na tumakas, dahil nawawalan na siya ng kontrol. Sa panig ni Toka sa sandaling ito, nahuli niya silang dalawa. Nang malapit na niyang tapusin si Hinami, biglang nawala ang kanyang braso at nagawang mai-activate ni Hinami ang kanyang kagunay. Patuloy niya itong inatake para protektahan si Toka. Sa sandaling ito, nagkaroon ng lakas si Hinami na ipaghiganti ang kanyang mga magulang, ngunit ayaw na ni Hinami na magpatuloy. Nang makitang gusto pa rin niyang patayin si Hinami, kaya si Toka na ang naghiganti sa kanya para tulungan si Hinami. Sa panig ni Emon, hindi niya maintindihan kung bakit siya pinakawalan ni Kaneki, ngunit wala pa rin sa kontrol si Kaneki at sinugod niya ang isang tao sa malapit na nagmamasid. Ngunit sa hindi inaasahan, ito ay walang iba kundi si Yomo. Nakatulong ito kay Kaneki na mabawi ang kanyang katahimikan. Kaya't natagpuan nilang dalawa sina Toka at Hinami, at ang buong grupo ay ligtas na nakabalik. Tungkol naman kay Emon sa oras na ito, nang makita ang bangkay ni Mado, labis siyang nalungkot dahil nawalan siya ng kanyang tagapagturo. Sa sandaling ito, naalala ni Emon noong siya ay naging investigador pa lamang. Agad siyang naging subordinate ni Mado. Sikat siya sa pagiging baliw. Maging si Emon ay nag-aalinlangan sa kanyang mga kakayahan, dahil umasa lamang si Mado sa kanyang instincts, sinusubukang ipahiwatig na ang matandang babae ay isang masamang ghoul. Ngunit nang lapitan siya, nakita niyang napakahina ng matandang ito, kaya paano siya naging ghoul? Pero sa hindi inaasahan, isa nga siyang ghoul. Agad siyang umatake, balak niyang pagpistahan ang binatang ito. Sa kabutihang palad, dumating si Mado sa tamang oras at nailigtas si Emon. Mula noon ay itinuring niya ito bilang kanyang tagapagturo. Samantala, sa panig ni Kaneki, nabuhayan siya ng loob dahil masayang bumalik si Hinami. Habang si Toka at Nishio ay patuloy na nagtatalo sa isa't isa, na naging dahilan para wala ring magawa ang bartender. Pagsapit ng gabi at pauwi na sila, nakatagpo si Kaneki ng isa pang baliw na lalaki, na nagresulta sa pagkawala ng kanyang pitaka. Kinaumagahan ay parang normal pa rin siya, dahil sino ang magagalit sa walang laman na pitaka. Ngunit nagulat siya kay Hayday dahil akala ni Kaneki ay alam na niyang isa siyang ghoul. Nagbabasa pala siya ng detective novel. Sa panig ng investigador sa mga oras na iyon, pinalakas nila ang kanilang puwersa sa Area 11, dahil nagtutulungan ang mga ghoul sa lugar na ito para tugisin ang mga investigador. Samantala, si Toka, dahil alam niyang may pamilya rin si Mado, kaya sinabi niya kay Kaneki ang tungkol sa sarili niyang pamilya. Bata pa lang pala, si Toka ay may ama at nakababatang kapatid na nagngangalang Ayato. Pareho silang tinuruan na protektahan ang isa't isa. Sa panig ng 11th Ward noong panahong iyon, marami ng investigador ang pinabagsak ni Ayato at nilayon niyang lumipat sa Ward 20, kung saan nakatira ang grupo ni Kaneki, upang mahuli si Risi.
Sa sandaling ito, ang manager ay nasa Ward 11, alamang tungkol sa isang organisasyon na tinatawag na Augiri, na pumawi sa mga investigador sa ward na ito. Nang maramdaman niyang may kulang, agad siyang bumalik. Kinaumagahan, lumitaw ang isang binata na nagngangalang Banjo mula sa Ward 11, na dumating upang hanapin si Rizzy, at napagtanto niya na may amoy ni Rizzy sa kay Kaneki. Nagalit ito sa kanya dahil akala niya ay inagaw ni Kaneki ang crush niya. Hindi sinasadyang natombo siya sa headbutt ni Kaneki. Sa takot na mabigla sila kapag nalaman na namatay si Rizzy, sinabi lang ni Kaneki na umalis siya. Iyon ay nang ipaalam sa kanya ni Banjo ang tungkol sa paglitaw ng isang organisasyon na tinatawag na Augiri. Inatake nila ang Ward 11, kinokontrol ang lahat ng mga gulgang sa lugar na ito, ang layunin nila ay tugisin si Rizzy. Biglang sumulpot si Ayato, pagkatapos ay hinarap ni Toka ang kanyang nakababatang kapatid. Nang malapit na silang maglaban, ang isa pang hindi kanais-nais na lalaki ay nagpakita, habang sinusubaybayan niya si Banjo upang mahanap si Rizzy. Biglang naabutan din ni Jason ang halimuyak ni Rizzy sa katawan ni Kaneki, kaya agad niyang itinaboy si Toka at binihag si Kaneki. Napagtanto na isa siyang one-eyed ghoul, natuwa ito sa kanya. Nang sumugod si Toka, agad siyang hinarang ng kanyang nakababatang kapatid at pinasuko ni Ayato. Para naman kay Jason, sobrang naintriga siya kay Kaneki, kaya tuloy-tuloy niyang hinampas ang ulo ni Kaneki, na naging dahilan para hindi komportable ang lahat. Ngunit wala silang magawa para pigilan siya, kaya kinuha nila si Kaneki. Bumalik ang manager at nakitang magulo ang kanyang coffee shop. Nang malaman niyang nahuli si Kaneki, agad niyang inutusan ang lahat na magtipon. Para naman sa CCG sa oras na ito, nagpaplano sila kasama ng mga espesyal na investigador upang kontrahin ang organisasyon ng Augiri. Sa puntong ito, ang lahat sa coffee shop ay nag-aalala tungkol kay Kaneki. Bagamat alam nila ang panganib dahil hindi lang ang Augiri ang kanilang haharapin, kundi pati na rin ang mga special investigator. Gayunpaman, nagpasya ang lahat na ililigtas nila siya, kaya nagsimulang magplano ang manager kasama ang baliw na ito, si Tsukiyama, na ikinagulat ng lahat. Para naman kay Kaneki sa oras na ito, siya ay patuloy na pinahihirapan ni Jason, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa panig ng CCG, inatake nila ang organisasyon ng Augiri. Habang mahigpit na naglalaban ang magkabilang panig, agad na kinuha ng lalaking ito ang bagong-bagong motorsiklo ng kanyang commander para maglaro, bagamat madali niyang natalo ang lahat ng mga kalaban, ngunit itinapon din niya sa basurahan ang kanyang bagong motorsiklo. Pahamak ka, kakabili ko lang ng motor na yan. Sa puntong ito, nakapasok na rin ang grupo ni Toka sa organisasyon. Matinding labanan ng magkabilang panig. Ang mga pinuno ng Augiri ay lumitaw din, na patuloy na inaalis ang mga investigador. Samantala, si Toka sa pagkakataong ito, nakatagpo niya si Emon, dahil gusto nitong magiganti para kay Mado. Kaya tuloy-tuloy niyang inatake si Toka. Ngunit sa kabutihang palad, tinulungan siya ng 2 S-rank na ghoul, upang tumulong sa pagtakas. Kaya't patuloy nilang sinalakay si Emon. Napagtantong napakalakas nila, inactivate niya ang Quink na iniwan ni Mado para sa kanya, at natalo sila ni Emon. Habang hinahanap si Kaneki, pagkatapos ay inatake si Toka ni Ayato. Sa panig ng mga espesyal na investigador at Emon, sa oras na ito, nakatagpo sila ng isang lubhang mapanganib na SSS rank na ghoul. Sa panig ni Kaneki, hiniling ni Banjo sa kanyang 2 kaibigan na humanap ng paraan para mailigtas siya. Sa sandaling ito, muling nagpakita si Jason. Parang halos mabaliw si Kaneki, muling lumitaw si Rizzy sa kanyang isipan. Patuloy na pinuputol ni Jason ang mga daliri ng paa ni Kaneki, pagkatapos ay hinahayaan itong tumubo at pinagagawa siya ng matematika, na nagbibilang pabalik mula sa 1000-7. Sa sandaling ito, ipinakita ni Rizzy kay Kaneki ang isang sulyap sa kanyang ina. Bata pa lang siya, tinuruan na siya niyan para maging mabuting tao, kaya ayaw ni Kaneki na makasakit ng sinuman. Ngunit maya-maya, namatay ang ina ni Kaneki dahil sa sobrang trabaho, iniwan siyang mag-isa. Pero buti na lang nakilala niya si Hayday. Samantala, nagulat si Jason dahil sa kakayahang mabilis na recovery ni Kaneki, kaya naglabas siya ng centipede at ipinasok ito sa kanyang tainga. Nakikita ang sakit ni Kaneki, na labis na ikinatuwa niya. Kaya't hinuli niya ang 2 ito, dahil alam niyang magkapares sila, at pinilit niya si Kaneki na piliin na patayin ang isa sa kanila. Nagdulot ito ng matinding sakit kay Kaneki, dahil sa paggawa nito, parang siya ang papatay sa kanila. Nang makitang hindi pa rin makapili si Kaneki, kaya pinili niya ang babae, dahilan para tuloy-tuloy ang pagsenyas ng lalaking ito kay Kaneki, piliin mo ako.
Habang si Kaneki ay nag-aalangan, kaya pinatay niya ang babae, kahit na hanggang sa patayin ang lalaki. Sa sandaling ito, muling lumitaw si Risi. Habang si Kaneki ay nakonsensya, sinabi ni Risi, ikaw ay masyadong mahina, hindi mo maaaring iligtas ang sinuman, at ikaw ay mamamatay sa lahat. Dahil dito, naramdaman ni Kaneki ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan at sinimulan niyang baguhin ang kanyang pag-iisip. Tinanggap si Risi, tinanggap ang kanyang sarili bilang isang ghoul. Sa puntong ito, naging puti ang buhok ni Kaneki. Nang si Jason ay nasa sabik na gustong kainin si Kaneki, nagawa niyang makawala sa mga kadena na ikinagulat ni Jason. Sa puntong ito, hindi na siya nakakaramdam ng sakit, kaya nag-transform si Jason, patuloy na inaatake si Kaneki. Ngunit si Kaneki ay nanatiling ganap na hindi nasaktan at ginamit ang kanyang kagune, patuloy na umaatake sa kanya hanggang sa siya ay bumagsak. Sa oras na ito, ako naman, ano ang 1000-7, magsalita ka. Oras na para lamunin ka. Samantala, kaharap ni Toka ang kanyang nakababatang kapatid. Pati si Ayato ay nilalamon na ang kagune ng kanyang kapatid. Nang si Toka ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, lumitaw si Kaneki sa oras na ikinagulat ni Toka at ni Shio. Kaya agad na sumugod si Kaneki, nakipagsuntukan sa kanyang bayaw. Sa pag-aakalang natalo niya siya, ngunit sa hindi inaasahan, si Kaneki ay naging mas malakas at madaling madaig si Ayato. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto ni Kaneki na ang layunin ni Ayato sa pagsali sa Aogiri, ay para protektahan ang kanyang kapatid na babae. Biglang lumitaw ang isa pang ghoul, agad na nakuha si Ayato. Sa panig ni Emon, siya ay kasama ng mga espesyal na investigador na lumalaban sa isang lubhang mapanganib na ghoul, at tinawag nila siyang Owl, ngunit siya ay masyadong malakas, madaling pinabagsak silang lahat. Kaya't ang dalawang espesyal na investigador ay nag-activate ng kanilang baluti upang salakayin siya, ngunit bilang kapalit, sila ay inagnas ng baluti. Biglang nagsimulang gumuho ang gusali, na nagresulta sa maraming investigador na nasa panganib. Nang nasa panganib ang dalawang investigador na ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, iniligtas sila ng ghoul na iyon. Sa panig ni Kaneki, ang buong grupo ay ligtas na ngayon, habang ang dalawang pinuno ng Aogiri sa sandaling ito ay nagmamasid pa rin mula sa malayo. Labis din ang pag-aalala ni Haide kay Kaneki, dahil matagal na niyang alam na si Kaneki ay isang ghoul. Sa panig ng pangkalahatang mga investigador, galit na galit sila dahil napagtanto nilang isa itong bitag na itinakda ng organisasyon ng Aogiri. Sa sandaling ito, tumahimik na si Toka at sinabi ni Kaneki na sasama siya sa Aogiri, na ikinagulat ni Toka at hindi siya nito mapigilan. Kaya si Kaneki ay naging isang mataas na ranggo na commander ng Aogiri. Sa panig ng pangkalahatang mga investigador, ang mga espesyal na investigador ay nagkaisa upang mahanap ang ghoul na kilala bilang Owl, dahil 10 taon na ang nakalilipas ay nabigo silang maalis ito. Sa oras na ito, nagtatrabaho si Haide bilang isang intern investigator upang siyasatin ang impormasyon tungkol kay Kaneki. Nang bumisita si Emon sa libingan ni Mado, nagkataon na nakatagpo niya si Akira, ang anak ni Mado. Kinabukasan, tinipon ni Special Investigator Shinohara ang kanyang mga subordinate at si Akira ang magiging partner ni Emon. Mayroon ding bagong investigador na nagngangalang Sido, na madalas tinutukso ni Akira kasama ang isang kakaibang bata na nagngangalang Juzu. Ngunit nang makipag-ugnayan ito sa kanya, nalaman niyang masyado itong agresibo. Para naman sa Anteco Coffee, sa oras na ito, ang mga tao ay bumalik sa normal na buhay, ngunit naaalala pa rin nila si Kaneki. Magtatapos na si Toka at pinili niyang pumasok sa universidad. Minsang nag-aral sa Carnegie sa isang universidad para sa mga taong napakatalino, ngunit napakahina ni Toka sa pag-aaral, na ikinagulat ng lahat. Sa panig ni Kaneki, siya ay nasa isang misyon kasama si Ayato upang salakayin ang isang sasakyan ng pulisya at iligtas ang isang mahalagang miyembro ng Aogiri. Biglang lumitaw ang dalawa pang ghouls, umaatake kay Kaneki. Lumalabas na isa rin silang mga one-eyed ghouls, na ikinagulat ni Kaneki, ngunit mabilis silang nawala. Nagtagumpay sila sa pagliligtas sa baliw na ito. Sa Anteco Coffee, alam na naaalala pa rin nito kasi Kaneki, kaya inaliw siya ni Hirame at Koma. Biglang sumulpot si Nishio, tinutokso si Toka. Kahit na madalas silang magtalo ay pinangunahan niya si Toka na bisitahin ang paaralan ni Kaneki dahil alam niyang gusto nitong mag-aral doon. Nang makita niya ang missing person notice para kay Kaneki, nagkataon na nakasalubong niya si Haide, kaya nagtapat sila sa isa't isa. Tinanong ni Toka si Haide kung anong uri ng tao si Kaneki. Isa siyang bona fide bookworm. Ang pagkarinig kay Haide tungkol kay Kaneki ay naging interesado si Toka. Samantala, nakapila si Hinami para makakuha ng autograph mula sa isang sikat na author na nagngangalang Tekatsuki, at fan din niya si Kaneki.
Nang malaman niya na hiniling ni Hinami ang autograph na ito para kay Kaneki, nagulat si Tekatsuki dahil si Tekatsuki talaga si Eto, ang One-Eye Ghoul King at pinuno ng Aogiri. Samantala, dinala ng investigador na si Shin Ohara si Juzu upang makakuha ng isang bagong queen na nagpasigla sa kanya, kaya't sabik niyang sinira ang base. Tungkol naman sa binata na kakaligtas lang, nabalitaan niyang namatay na ang Kuya Jason niya, na naging dahilan ng pagkabaliw niya. Ngunit pagkatapos siyang tulungan ni Kaneki na isulat ang pangalan ng kanyang kuya, naniniwala siya na si Kaneki ay isang mabuting tao, hindi alam na si Kaneki ang kumain sa kanyang kuya. Sa puntong ito, nagplano si Aogiri na iligtas ang isang lubhang mapanganib na sulfur monosulfide-rated ghoul. Iniimbestigahan din ni Emon ang kanyang foster father, isang mapanganib na ghoul. Noong vicar siya sa simbahan, kinain niya ang mga anak na inampun niya. Sa sandaling ito, inaatake ng Aogiri Corp ang bilangguan, inalis ang lahat ng mga gwardya at kinokontrol. Sa panig ni Kaneki at Ayato, pumasok sila sa loob at nahanap ang target nilang rescue na si Shachi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake ni Shachi si Kaneki, dahil naamoy niya si Risi kay Kaneki, na anak ni Shachi. Sa kabila ng patuloy na pag-atake, napatunayang napakalakas niya. Sinaktan ni Shachi si Kaneki gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts upang paulit-ulit siyang hampasin, na nagpapalipad sa kanya. Nakialam si Eto para pigilan siya. Samantala, sumasailalim si Kaneki sa isang pagbabago. Sa isang kalapit na silid, nakikipaglaban si Shin Ohara kay Ayato. Napagtantong napakalakas ni Ayato, inactivate niya ang kanyang baluti. Agad na natuklasan ni Ayato na ang baluti na ito ay ginawa mula sa kagunay ng kanyang ama. Si Ayato ay nagngangalit at tumakbo sa kanya, patuloy na umaatake sa kanya, ngunit hindi pa rin siya katugma ni Shin Ohara. Biglang lumitaw si Kaneki upang iligtas si Ayato. Sa sandaling ito, napagtanto ni Shin Ohara na si Kaneki ay naging isang Kakuja, isang mutated na ghoul na anyo at ganap niyang natalo si Shin Ohara, ngunit nawala ang kanyang katinoan. Sina Emon at Akira sa sandaling ito, kaharap nila si Naki at ang kanyang mga subordinate. Iniisip na magiging madali ang tagumpay, ngunit si Akira ay nasa isang sorpresa. Siya ay isang baliw, hindi nababahala sa sakit, kaya siya ay nakagat sa binti nito. Sumugod si Emon upang protektahan si Akira, at pareho silang nakatakas. Sa panig ni Juzu, sa pagkakataong ito, nakatagpo niya sina Corona at Nashiro. Matagal na magkaibigan sila sa isa't isa. Dumating pala dito ang magkapatid para hanapin si Kaneki, ang kanilang kapatid. Dahil mga eksperimento din sila ng doktor, hindi maintindihan ni Juzu kung bakit sila naging mga ghoul. Kahit sabay silang umatake, hindi sila tugma ni Juzu. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang mga kutsilyo para salakayin si Corona, at nagbigay kay Nashiro ng isang nakamamatay na atake. Kinuha ni Corona si Nashiro at tumakbo, ngunit sa hindi inaasahan, nakasalubong nila si Emon, na ikinagulat niya dahil pareho niya itong dating mga estudyante. Gayunpaman, mabilis silang tumakas. Si Emon, nagtataka pa rin kung bakit sila naging mga ghoul. Nasaksihan si Kaneki na kinakain si Shin Ohara, na ikinagalit niya. Sabi niya, lagi kong iniisip na iba ka sa ibang ghoul. Nakapagtataka, ang mga salita ni Emon ay nagkaroon ng epekto kay Kaneki, na tumulong sa kanya na magkamalay. Biglang lumitaw ang isang One-Eye King, kinuha sina Ayato at Kaneki at umalis. Sa hindi inaasahan kinabukasan, buhay pa si Shin Ohara at napagtanto nila, na kinain lang ni Kaneki ang kanyang baluti at siya ay isang delikadong Kakuja. Pagkaalis ni Emon, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Haidai. Agad niyang sinamantala ang pagkakataong ito, nagpatuloy si Haidai sa paghahanap ng impormasyon tungkol kay Kaneki. Si Juzu naman, sa mga oras na ito, inaalala niya ang kanyang nakaraan. Dati pala, pinalaki siya ng isang ghoul, na tinawag niya itong mama, na walang tigil na nagpapahirap sa kanya at pinilit siyang lumaban para pasayahin ang mga ghoul, hanggang sa nailigtas siya ni Shin Ohara at dinala sa academy para sa mga investigador. Sa Anteco Coffee ngayon, minumura ni Nishio si Roma. Siya ang bagong empleyado sa coffee shop, dahil palagi niyang pinapabili ang shop ng bagong tasa, at interesado rin siya sa mga gawain ni Kaneki. Samantala, kasama ni Emon si Sato, hinihila si Akira para kumain. Nang lasing at nagtatalo sina Sato at Akira, nakatanggap siya ng tawag sa telepono at minumura niya ang sinumang nang istorbo sa kanya. Namutla na lang bigla, napagtantong boss niya iyon. Katapusan ko na. Sa pagkakataong ito, lasing si Akira, kaya sinabi niya kay Emon ang tungkol sa kanyang ama. Ang layunin niya pala ay makapaghiganti sa owl na pumatay sa kanyang asawa. Sinisi ni Emon ang sarili at sinabing, namatay siya dahil mahina ako, kaya gusto kitang protektahan. Nagulat ito kay Akira at lasing na rin siya.
kaya iniuwi ni Emon si Akira. Nang makita siyang natutulog sa kama, dahilan para mapalunok ang binata sa kaba, agad niyang sinubukang kontrolin ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng paggawa ng push-up. Kinaumagahan pagkagising ni Akira, nakita niyang nag-7,800 at 70 push-ups ang lalaki, kaya agad siyang tinukso ni Akira na tinawag siyang pervert na addict sa muscular. Para kay Kaneki sa sandaling ito, sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang pagkabaliw. Habang unti-unti siyang kinokontrol ng kanyang goal side, nagsimulang magtanong si Kaneki kung ito ba ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang lahat. Samantala, si Hinami, na humihingi ng payo tungkol sa pag-ibig mula kay Nishio, si Tsukiyama ay lumitaw na flamboyant pa rin gaya ng dati. Dumating siya upang hanapin ang manager na si Yoshimura, upang ipaalam sa kanya na si Kaneki ay kumakain ng mga ghoul para lumakas. Nang umalis si Tsukiyama, sumunod si Hinami upang magtanong tungkol kay Kaneki. Palagi niyang sinasabi ang topic tungkol sa pag-ibig na nagpapablush sa mahiyaing babae. Dahil paulit-ulit niyang binabanggit si Kaneki, kaya pumasok si Tsukiyama sa banyo para kunin ang panyo ni Kaneki at amuyin ito, na ikinatuwa ng lalaki. Biglang dumating din si Tekatsuki, at napagtanto niya na si Hinami ay umiibig kay Kaneki, kaya nangako siyang magiging tagapagpayo ng pag-ibig para sa nakababatang babae. Nang maglaon, pumunta si Tekatsuki sa punong tanggapan ng CCG, na nagpanggap bilang isang nobalista na nakikipagpanayam kay Shinohara at Juzu. Ngunit ang kanyang tunay na layunin ay ihayag sa kanila na ang Anteko Coffee ay pinaninirahan ng mga ghoul. Sa coffee shop, bumalik si Kaneki sa Anteko upang kausapin ang manager na si Yoshimura tungkol sa out. Sinabi ni Yoshimura kay Kaneki ang kanyang nakaraan. Dati siyang walang awa na ghoul, interesado lang sa pagpatay, hanggang sa bumisita siya sa isang kape at nabighani sa isang babaeng tao. Iyon ang pinakamagandang panahon para kay Yoshimura. Kahit nalaman niyang isa siyang ghoul, nanatili pa rin sa tabi niya ang babae at nagkaanak sila, kalahating tao at kalahating ghoul. Bigla silang hinabol ng isang misteryosong organisasyon na pumatay sa kanyang asawa. Kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang anak sa isang kaibigan para sa pangangalaga, at pinatay ni Yoshimura ang buong organisasyon. Pero simula noon, hindi na niya natagpuan ang kanyang anak. Nang marinig na bumalik si Kaneki, agad na tumakbo si Hinami upang ipaalam kay Toka. Nang matanggap ang balita, nagmamadaling bumalik si Toka, ngunit pagdating, nakaalis na si Kaneki kaya agad siyang hinabol ni Toka. Sa wakas, nagkita na rin sila. Sabi ni Kaneki, gusto niyang protektahan ang lahat, kaya kailangan niyang maging mas malakas. Biglang nagalit si Toka, sinuntok si Kaneki sa mukha at pagkatapos ay umalis na siya, nang hihinayang pa rin sa pagsuntok sa kanya. Biglang dumating ang mga investigador sa coffee shop para imbestigahan si Kaneki. Gayunpaman, nagsimula ring maghinala si Shinohara sa manager, kaya nagsimulang subaybayan ang lahat ng empleyado sa kape. Sa oras na ito, ang lahat ay masayahin pa rin, isinasagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Kinagabihan, habang naglilinis ang lahat, dumating si Yomo upang maghanda na kunin sina Toka at Hinami, dahil kukunin na ni Toka ang pagsusulit sa pasukan sa universidad. Sa totoo lang, naramdaman ng manager na may mali, kaya hiniling niya kay Yomo na alagaan sila. Pagkaalis nila, biglang sumulpot si Shinohara para tangkilikin ang kape ni Yoshimura. Ipinakita niya sa investigador kung paano gawin ang kanyang kape. Pagkaalis ni Shinohara sa coffee shop, sa oras na ito, tanging sina Irami at Koma lamang ang natitira kasama ang manager. Nasarapan din sila sa kape na tinimpla niya, at dahil alam nilang ito na ang huling beses na makakainom sila nito. Sa CCG sa sandaling ito, tuwing may malaking kampanya, lahat ng mga investigador, lahat sila ay isinulat ang kanilang mga kalooban dahil maaari nilang isakripisyo ang kanilang sarili anumang oras. Gayunpaman, mayroong isang espesyal na investigador na nagngangalang Arima, na palaging iniiwan ang kanyang kalooban na blanko. Samantala, ipinagtapat ni Akira ang kanyang nararamdaman kay Emon sa pamamagitan ng paghalik sa kanya, ngunit agad nitong tinakpan ang kanyang bibig. Sa panig ni Kaneki at Toka, nagulat sila nang malaman nilang naghahanda ang CCG na salakayin ng Anteko. Sa wakas, nagsimula ang operasyon sa ilalim ng utos ni Direktor Washu. Habang sinasalakay ang Anteko Coffee, biglang sumulpot sina Koma at Eremi, kasama ang kanilang mga tauhan. Mabilis, inalis nila ang Vanguard team ng CCG. Sa sandaling ito, napagtanto ng mga investigador na si Koma ang pinuno ng mga unggoy at si Eremi ang pinuno ng mga itim na dober. Sa panig ng manager, nagpasya siyang salakayin ng punong tanggapan ng kalaban, kaya agad siyang naglunsad ng pag-atake sa kanila, na ikinasindak ng mga investigador at napagtanto na ito ang kapangyarihan ng dakilang SSS Ghoul.
Sa side ni Kaneki, nakarating na rin siya at nakita si Nishio. Sa sandaling ito, nalaman niya ang manager na nasa labanan at sina Koma at Erami para protektahan sila, kaya nagpasya siyang wag nang makipaglaban dahil ayaw niyang mawalan ng saysay ang kanilang mga sakripisyo. Biglang sumulpot din si Tsukiyama. Nang malaman niyang sasali si Kaneki sa laban, agad niya itong inatake, dahil laging gustong kainin ni Tsukiyama si Kaneki at ayaw niyang harapin siya sa panganib, ngunit wala rin siyang kapangyarihan na pigilan siya. Sa panig ni Koma, nagkaroon siya ng matinding laban, na nag-aalis ng maraming investigador. Biglang inatake si Koma ng isang mataas na ranggo na investigador. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang baril sa pagbaril kay Koma, ngunit nagawa niyang iwasan ang bawat putok at nag-counter-attack laban sa kanya. Kaya't agad siyang nasangkot sa isang brutal na paghaharap kay Koma, na binaril ang kanyang katawan. Nang siya ay nahaharap sa panganib, si Kaneki ay nagmamadaling iligtas siya. Sa panig ni Erami, sa sandaling ito, siya ay nakikipaglaban sa lalaking may suot na salamin, walang tigil niyang inaatake siya, ngunit sa kanyang bilis, madaling umiwas at lumaban si Erami sa mga investigador. Biglang lumitaw ang isang matandang babae, ngunit patuloy niya itong inaatake. Para protektahan ang matandang babae, natamaan si Erami, kaya inactivate niya ang kanyang kaguni at nagngangalit, nilipol sila. Ngunit dahil napakarami nila, mabilis na bumagsak si Erami. Ang may suot na salamin na investigador ay nagtataglay ng matinding pagkapuot kay Erami at nasugatan siya. Nang malapit na niyang tapusin siya, pagkatapos ay lumitaw si Kaneki upang pigilan sila. Sa puntong ito, naging napakalakas na niya, madaling makipag-ugnayan sa mga investigador. Kaya ligtas na silang dalawa, kaya agad siyang tumakbo sa kinaroroonan ng manager. Sa panig ng manager, sa sandaling ito, habang inaatake ang mga investigador, biglang naglunsad ng pag-atake sina Shinohara at Kuroiwa laban sa kanya. Sa kabila ng pag-atake kay Yoshimura, maaari pa rin siyang muling mag-regenerate, ngunit patuloy sila sa walang humpay na pag-atake sa kanya, at si Juzu ay sumugod din upang suportahan sila, marahas na inaatake siya. Ngunit lahat sila ay itinaboy niya, kaya't patuloy nilang pinalibutan si Yoshimura at patuloy na sinasaktan siya. Kahit na mataas ang regenerative capability niya, pero napagod din siya. Napagtatanto na ang kamatayan ay nalalapit na sa kanya, kaya naalala ni Yoshimura ang tungkol sa mga miyembro ng Anteko na itinuturing niyang sariling mga anak, kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Sa puntong ito, si Yoshimura ay wala ng lakas upang makipaglaban, at maaari na niyang muling makasama ang kanyang asawa. Habang ang mga investigador ay tuwang-tuwa dahil matagumpay nilang natalo ang kanilang target, ngunit si Kaneki ay nasa kawalan ng pag-asa dahil hindi siya dumating sa oras. Biglang lumitaw si Emon, na pinalibutan at hinuhuli si Kaneki. Biglang sa sandaling ito, isa pang gulang sumulpot. Napagtanto nila na siya ang One-Eyed King, ang pinuno ng Algeria. Nagpapatuloy siya upang talunin ang lahat ng mga investigador dito. Nang inatake niya si Juzu, pumasok si Shinohara upang ipagtanggol siya. Ang pagkakita sa kanya na natalo ng isang One-Eyed King, ay nagalit kay Juzu. Sinisingil niya ang One-Eyed King, ngunit siya ay masyadong mahina, walang magawa laban sa kanya. Ngayon ay oras na ng Algeria na pumasok sa labanan, patuloy na pinapatay ang mga investigator. Sa panig ni Kaneki, siya ay patuloy na inaatake ni Emon, ngunit wala siyang magagawa laban sa kanya. Nang makita niyang iniligtas ni Kaneki ang kanyang teammate, napagtanto ni Emon na hindi siya nagbago kumpara sa iba pang mga ghoul, ngunit wala na siyang oras, kaya sinipa niya si Emon. Pagkatapos ay inactivate niya ang sarili niyang sandata at patuloy na inaatake si Kaneki. Laging pinipigilan ni Kaneki ang kanyang mga pagbabago, kaya pareho silang nagsimulang lumaban ng pantay. Sa puntong ito, tinanong niya ang pangalan ni Emon. Kung nagkita sila sa magkaibang sitwasyon, baka naging magkaibigan sila. Kaya pareho silang bumagsak. Sa panig ng CCG, maraming nasawi. Napatay din si Sato at nandito rin si Haidai. Ngunit si Juzu ay nailigtas ng isang espesyal na investigador. Siya si Arima, ang investigador na tinuturing ang pinakamalakas sa CCG. Kaya't ang dalawa ay nagsimulang makipaglaban, kahit na siya ay natatalo, ngunit ang One-Eyed King ay labis na nasa sabik. Sa sandaling ito, nang marinig na dumating si Arima, pinalakas nito ng husto ang espiritu ng pakikipaglaban ng CCG, na nagparamdam sa mga ghouls at natatakot. Lumaban si Arima na may malamig na ekspresyon. Walang magawa ang One-Eyed King laban sa kanya. Nang mapagtanto niyang hindi pabor ang sitwasyon, nagpasya siyang lamunin si Yoshimura at agad na umalis. Kahit na hinabol ni Arima, ngunit hindi pa rin siya naabutan. Kaya't ang buong organisasyon ng Algeria ay umatras, habang sa panig ng CCG ay may matinding nasawi.
Sa puntong ito, isinuka ni Eto si Yoshimura, at si Eto ay anak ni Yoshimura. Si Kaneki ay nanalo at patuloy na sinubukang abutin ang coffee shop, ngunit siya ay bumagsak. Sa sandaling ito, naramdaman ni Kaneki na parang bumalik siya sa dating araw, nakikita ang lahat na masayang nasa loob ng coffee shop. Nang magkamalay siya, napagtanto niyang nandito siya at muling nakipagkita si Kaneki kay Haide, na ikinagulat niya. Kaya mabilis na tinakpan ni Kaneki ang kanyang mata. Pero sabi ni Haide, alam ko na, matagal ko nang alam simula nung inatake ako ni Nishio. Hoy Kaneki, wag mo nang subukang tiisin ang lahat ng mag-isa. Sa puntong ito, ginawa ni Haide ang lahat para pasayahin si Kaneki, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasugatan siya ng husto, na naging dahilan upang mag-alala si Kaneki. Pero sabi niya, bumalik ka Kaneki, pagkatapos ay bumagsak siya. Mula nang umalis si Kaneki, patuloy siyang hinahanap ni Haide, umaasa na balang araw ay makikita niya muli si Kaneki, na patuloy na nagiging masaya kasama ang lahat ng naririto.